Mga kababayan kong... Sa mga naghahanap kay Bato, ayan na po si Bato. Hindi kasi marami naghahanap, ba't dito pumipirma si Bato? Ulitin ko lamang po, linawin ho natin ng malinaw. Si Bato po ay hindi parte ho ng komite. Kaya hindi siya pwedeng pumirma at hindi rin siya pwedeng makialam doon. Okay, so linawin natin. Pero nandito po siya para sumuporta. Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang ka rin kayo nakita Kasi nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Akala ko kanina hanggang dito lang, sabi ko pa naman dito, ay konti lang pala sila. Yo, tas yung pala, likod lang pala yun. Likod lang pala yun, meron pa pala hanggang dito. Grabe, dami niyan ha. Di ba? Ang dami mo niyan. Kunwari bibilugan natin to, itong kanan. Diyan, 1,000, dito 1,000. Wala tayong pambilog Kasi ginagawa ni Jojo, di ba? Binibilugan niya. Dito 1,000, dito 1,000, dito 1,000. Sensya na Jojo, wala tayong pambilog. Diyan, dito 50, dito 1,000, ganun. Iba-iba yan Maraming bilog-bilog yan. Talay. At saka kita mo dito di ba? Mapapansin mo sa ibang mga rally alam na alam mong peke yung mga tao Ang pinuntahan ko dito, sabi nun iba, 5K na naman sasabihin nila. Hindi. Paano naging 5K yan? 5K pa lang ang nanunood na dito. Dito pa lang yun. Mas marami nagpunta dyan. nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n na nga ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral. May binulong pala ako kay Pangulong Duterte. Hindi kasi may mga time na kumakain na lang kami, joke, mga ganon. Katabi ko siya. Kumakain kami, sabi ko, Mr. President, pumuputok pa kayo? Mag-shooting tayo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, gusto mo, bariling kita. Hindi kasi niyayaya ko siya mag-shooting. Kasi alam ko, hindi na siya, dati niyayaya namin siya magmotor. Niyayaya namin siya magmotor Sabi niya, ayaw na siyang payagan. Hindi na siya pinapayagan ng doktor niya at saka si Ma'am Hanilet. Hindi na siya pinapayagan. Napaisip lang ako, para meron lang ako maikwento habang kumakain. Alam ko, mahilig sa baril yun. Kaya sabi ko, Mr. President, putok tayo, mag-shooting tayo. Mahilig siya mag-shoot At matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho. Hindi, ang sinasabi ko pong 5,000 dito sa ating channel. Iba pa yung sa UN, Sorry naman, nabanggit ko UNTV. Kasi yung mamaya meron ako interview 7 PM sa UNTV. Sana panoorin ninyo. Hindi ko nga alam paano ko sasabihin doon kasi siyempre SMNI pag-uusapan namin. Hindi, ganyan pa man. Kanina sa SMNI, 49,000 ang nanonood. At maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko.
Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Ganito yan. Marami kasing nagsasabi, nakita ko na naman yung mga tatanga-tangang vloggers ng mga Ensimada vloggers, at sinasabi nila, oh, ayan na naman si Duterte pa, iba-iba na naman na sinasabi. Sabi niya nung last time, okay lang ng change of constitution, basta economic ano lang. Yun lang, di ba? May ganyan silang argumento na naman eh. Yeah, bakit daw, ganito, di ba okay lang sa kanya? Sabi niya doon sa Cebu, okay lang? Ng change of constitution, economic lang. O ba't ngayon, nagbago na naman ang isip? Alam nyo, ganito ho yan. Wala namang problema kay Pangulong Duterte na economic. Di ba nilinaw nga niya noon, economic changes lang ang gusto niyang gawin. Payag siya doon. Pero, ang makikinabang sa mga changes na yon, hindi itong kasulukuyang administrasyon. Hindi yung susunod na administrasyon, di ba? So ano pa ang ibig niya sabihin nun? Kasi nga ho, natandaan ninyo, bawat araw, yung Cebu rally na yun, sinabi niya okay sa kanya yung economic changes, mayroong mga nangyayari na bigla niyang nare-realize na hindi pala economic changes ang gustong mangyari ng Kamara. Kaya nga bandang dulo dito, sinabi niya, may nabalitaan siya na hindi lang pala PI o kasi tandaan nyo yung PI, amendments lang. Okay? Linawin nun natin ha. Yung iba pa, yung pagbago talaga ng Constitution through CONCON or CONAS, entire Constitution na ang babaguhin. Dahil sa mga changes na nangyayari na ginagawa ng Kamara, nakikita niya na kaya talaga planong baguhin ng konstitusyon dahil para ipahabain ang termino ng mga opisyal na nakaupo. Hindi ho siya nagbago. Ang nagbago ho, yung sitwasyon
na kung saan nagbabago yung mga sinasabi nito mga congressman natin, itong Kamara, at ngayon tila gusto na talagang baguhin ang entire constitution. Kaya nga sabi niya, bantayan natin. Dahil once binuksan na yan, iba ho yung amendments sa bubuksan. Huwag tayong tanga. Kayong mga MC-mada vloggers, pinanganak ng tanga, hanggang ngayon tanga pa rin. Amendments po kasi yung PI. Yun okay lang, hindi magagalaw ang lahat doon. Etong CONAS and CONCON, iba na ho ito. Buong konstitusyon bubuksan na. Naiinit nyo ulo ko Tuloy, Pangulong Duterte. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo magkakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, Eto, sabi nito, hindi lang MC-mada vloggers, pati yung nag-aastang may laman ng ulo, yung Chris ba yun? Kaibigan niya na yun ni Jay Guevara. Alam nyo kasi, sa totoo lang, dagdag pa kayo sa viewers niya. Huwag na kayong manood. Wala na nga silang viewers, nanunood pa kayo. Ilan viewers nila? 100 plus, 200. Dinagdagan nyo pa. Huwag kaya kayong pumunta. You are just wasting your time. Totoo lang. Hindi kasi tandaan ninyo ang katangahan minsan nakakahawa yan. Hindi mo minsan namamalayan. Nakakala mo nanonood ka lang ng tanga, eventually magiging tanga ka na rin. Ako pag nanood ako ng Korean novela, pagtapos nun siguradong kakain ako ng kimchi. Hindi ko namamalayan Iba yung impluwensya nun di ba? Yung mga K-drama. Kahit nga patayan yung K-drama na yun. May part talaga doon na kumakain talaga sila Tapos after mapapakain ka rin ng ganun. Yan din ang tawag na subconscious na nahahawa ka. Kaya pag nanood ka ng mga tangang MC-mada vloggers, katulad niya sinasabi mong may ulo na yan, baka mahawa ka ng katangahan yan. Di ba? Honestly, hindi ko kilala yan. Tinanong nga siya, sinabi nga ni Jay Guevara, pero pag tinignan mo, wala naman nanonood, padunoorin mo pa. Tuloy. Wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito.
Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tinagawa ng mga stamps natin. Hoy, nga kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat ng mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit nyo gipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man, sir. O sino? Pero isda man, sir. O sino? Si Lapu-Lapu, sir. Yun ang pumatay kagwe bukas pag walang istampa yung kaya ngayon nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga pulis pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Epe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ayan. Ito, para lang paalala sa mga hindi pa buhay noon, katulad ko, ang unang pagbabago ng konstitusyon noon ay yung 1973. Okay? Bakit to binago yon? Para ho umulit ang dating presidenteng si Marcos Sr. Umulit po siya. Kaya nga nasabi nga ni Pangulong Duterte na dagdagan yon. After nun, nag-declare naman ng martial law. So kaya tuloy-tuloy at umabot ng 20 years ang mga Marcos. So yun ang sinasabi ngayon ni Pangulong Duterte. Yung pagbabago ng konstitusyon noon, tila gagawin din daw ngayon ng same na tao. Walang iba kung hindi itong ating anak niya na si Marcos, Bongbong Marcos Jr. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte na wag ho nating payagan. Matuto naman ho tayo sa kasaysayan. Ginawa na yan ng ama at tandaan ninyo, hindi rin naman yun ang sinabi ng kanyang ama. Nang dahilan kung bakit gustong baguhin ang konstitusyon para i-extend, walang sinabing ganun.
Ang sinabi ho ng kanyang ama noon, the same din yung mga sinasabi ng mga politiki noon para kaayusan ng ekonomiya, ganyan-ganyan. O, eventually, naayos ho ba? Hindi rin. So, eto na naman sila. They're trying their best to change the Constitution para daw maayos ang ekonomiya. Pambihira naman ho tayo mga Pilipino. Inulit-ulit natin yung pagiging tanga natin. Kaya nga po ang punot dulo ng speech ni Pangulong Duterte, bantayan natin, huwag tayong pumayag na baguhin ang konstitusyon. Huwag ho tayong pumayag. Kaya ito ang campaign. Kasi malamang sa susunod na eleksyon, ito ang isa sa mga pagbotohan, yung baguhin ng konstitusyon. Tandaan ninyo, pag binago na ho yung konstitusyon, wala na ho tayo magagawa. Kung gusto nilang i-extend ang kanilang term at tanggalin ang Senado, ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything goes. Ang gusto nilang... ayun nga, ang ganda pa na sinabi nito ni Janjan TV. Sa insertion tayo linlang. Hindi, ito na nga Sa insertion daw tayo lilinlangin yung pagbabago ng konstitusyon. Dun pa nga lang sa insertion ng budget Mantakin mo nakapag-insert sila ng how many billions? Billions hindi millions. Billions. Nakapag-insert ang kamera ng ganong kalaki ng walang kaalam-alam at hindi nagsalita ang mga media. Nabusalan ang bibig ng mga media. Nabusalan ng bibig lahat ng mga Ensimada vloggers. Nabusalan lahat ng bibig. Nino? Ng mga senador at congressman. Nabusalan ng bibig. Yung insertion. How much more pa kaya itong konstitusyon na to? Pag nabuksan to? Sino ang papalag? Kung ikaw ang makikinabang, tanungin ko kayo. Sino ang papalag na congressman? Sino ang papalag na nasa executive? Na alam naman nating may pera. Wala nang papalag dyan. Bakit? Sila makikinabang tanungin kita. Halimbawa, ikaw ay media ngayon. Media ka ngayon na busog ka sa Presidential Communication Office. Busog ka. Masaya ka. Libre biyahe. The best ang Marcos administration. Di ba? The best ang nangyayari sa inyo. Kayo mga media. Anong gusto mo? Ma-extend? O matapos kagad ang pamamahala ni Marcos? Busog ka Busog ka. Anong gusto mo? Si Dada nga Dapat isang araw lang kami dun Pati si Coach Oli. Nabusog sa pagkain, nag-extend ng 2 araw.
Hindi naman. Ako lang talaga nag-cut nun. Ako lang. Diba? So, mantakin mo yun. Kung ikaw, busog ka sa mga kaalyado, kaya nga alam mo, pera-pera ito eh. Pera-pera ho ito. Maniwala kayo sa hindi. Kaya walang kokontra. Kaya iilan lang ang kokontra, yung may mga prinsipyo laang ang kokontra dyan. Yung mga meron lang pinaglalaban. Yun ang totoo niyan. Pakialaman ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kaya abangan natin yung mga vloggers na biglang babaligtad. Tandaan niyo yan. Ang laki kasi ng pera eh. Wag kayong antay kayo. Pag bumaligtad dyan, matik na ho yan, binayaran. So kilala nyo na yung mga vloggers ngayon na sumusuporta dito ha. Kilala nyo na kung sino-sino yon. Pag yan bumaligtad, matik na yan.